malakas talaga yung attrition rate sa pro wrestling. Unang bira ng elbow strike pa, boom! Nila, ay masakit pala to, hindi ko kaya. Nagkikwit sila. Ito yung idea na, fake naman yan. Hindi naman yung totoo. Hindi naman sila nagkakasakitan talaga. Manood kayo, tapos sabihin nyo sa akin kung fake yun. Kasi makikita nyo yung mga banat eh. Pag may binalibag, hindi mo mapipeke ang gravity. So, pag may binato ko, babagsak siya sa height. Everything we do is real. It makes contact. It makes impact. When you watch it, you will hear and feel the pain. Ang mga wrestlers ay mga performers at entertainers din. Parang martial arts lang yan eh. Boxing. 1-2. Jab. Straight. Lahat ng boksingero, alam ang 1-2, alam ang jab straight. Meron din kami sa wrestling nun. May gagawin ako sa yung malupit, gantihan mo ako, dapat malupit din yan. Gaganti ako ng mas malupit, gaganti ako ng mas malupit. Gantihan. Wrestling is improv with your life. Kasi if one of us makes mistakes, same with pro wrestling, kaya we always have to train. Normal sa amin umuwi ng may pasa. Kung hindi mo pa-practice yung tumanggap ng balibag, mababali naman katawan mo, mababali likod mo pag sinuplex ka. At normal sa pro wrestler ang 200 push-ups, 200 squats. Nakakatakot naman talaga mabalibag, nakakatakot masaktan. So, kailangan mong ituro sa kanila. Ang sponsor natin ngayon ay HypeHive, isang platform na nagpapadali sa mga appointment kaysa dati. So off the record, nagkaroon kami ng mga guest tulad ng healers, therapists, at freelancers. At lagi kaming nakakatanggap ng mga komento kung saan sila mahahanap at paano sila mabubook. Masaya kaming makipag-partner sa HypeHive para magbigay ng discount sa teams para sa pinakamadaling booking experience. At ang pinakamagandang parte, kung mag-sign up ka ngayon bilang solo freelancer, libre ito! Pumunta lang sa description at i-click ang link sa ibaba. Ngayon, balik na tayo sa video. Ako si Fabio Makisig ng Puso Wrestling, isa akong Pinoy wrestler for 9 years na, 8 or 9 years na. So isa akong dakilang raketero, marami akong ginagawa bukod sa wrestling. So before, bago ako naging pro wrestler, nagtatrabaho ako bilang English teacher, minsan sumasideline na stuntman. Tsaka isa akong fitness instructor, tsaka martial arts tricking instructor. So, marami akong mga ginagawa. So, karamihan related sa sports. Tapos, ayun nga, nagtuturo ng English. Pero ngayon, Ngayon, isa akong writer sa isang marketing company. Yun. Bukod sa pagiging Pinoy wrestler. Yung pagiging stuntman po, may mga sikat na pelikula po ba kayo na naging stuntman? Actually, the work na ginawa ko bilang stuntman ay mga maliliit na roles lang, mga college films, mga web series na I don't think natuloy, mga ganon. So very, very small. I only take it kung pasok sa aking schedule. Bakit po kayo nag-start sa pagre-wrestling? Nag-start ako sa wrestling, I think, tulad ng karamihan ng kabataang lalaki na interesado sa suntukan, sa action. So bata pa lang ako tsaka yung tatay ko, nakakanood kami ng wrestling minsan sa RPN 9 pa noon. Tapos nakita ko yun, tapos naisip ko, ang cool niya, ang galing niya na. So pagtanda ko, naging athlete na ako, naging martial arts athlete na ako, naging fitness coach na ako. Nakita ko na may maliit na industriya ng pro wrestling sa Pilipinas, parang na-curious ako. Kasi iniisip ko pa noon, madali lang yan, kaya ko yan, athlete naman ako. True enough, kinaya ko naman, kaya nandito tayo ngayon. So ayun nga, isa rin sa mga trabaho o responsibilidad ko sa Pinoy Wrestling ay bilang isang coach. Ako yung mga nagtuturo sa next generation. Actually, medyo matagal na akong coach eh. 2018 pa akong coach ng wrestling. At isa sa reason kung bakit napunta ako sa role ng coach ay dahil walang ibang willing kumuha ng role na yon kasi napakabigat na responsibility nga naman. Wala ring ibang may background or may skills or may experience sa pagko-coach. Ako, fortunately, nagtuturo talaga ako ng fitness, ng martial arts tricking. At dahil doon, may experience na ako sa pagko-coach, marunong ako magturo ng galaw, marunong ako ng coaching philosophies and mentalities. So, noong 2018, sinabihan ako ng isa ko pang coach, isang ECW wrestler, na malaki rin ang utang na loob ko sa kanya, si Coach Chili Willie. Sinabihan niya ako, Fabio, you're the most athletic and you have the coaching background. I think you should, train to be a coach so you can give your knowledge. Sinabihan niya ako noon one time, tapos hanggang ngayon, pinangahawakan pa rin natin yun.
As a coach, the overall experience is like roller coaster. Ang dami kong mga tinuruan. Sobrang dami ko ng mga tinuruan na nakakalimutan ko na yung iba. Yung mga hindi tumutuloy bilang pro wrestler, nakakalimutan ko sila. Na sometimes, bibisita sila sa show, o kaya makakasalubong namin sila. Tapos yung asawa ko, sasabihin niya lang sa akin, hindi mo ba naalala, naging trainee mo yan? Ako, I feel bad na, oh my God, di kita maalala. Siyempre, parang nakakahiya naman yun. Pero, here's an example. Noong 2018, nagpa-tryouts kami. Nakakuha kami ng around 40 to 50 applicants. Tapos, 8 lang yung tinanggap namin. Mula sa 8 yun, isa lang ang nakagraduate na nagre-wrestling pa hanggang ngayon. So, malaki yung attrition. Malakas talaga yung attrition rate sa pro wrestling kasi maliit pa yung industriya, puro sacrifices, katawan, utak, tsaka pera. So, ayun. So, through the years, the experience is going up, going down, going up, going down. Maraming mga nawawala, maraming nagsistay. Paano po kayo pumipili ng individual na iti-train po? Yung proseso sa pagpili ay napaka-interesting kasi marami kaming tinitignan. Pero ang weird nito pero puso ang pinaka-requirement. Kasi meron na akong mga na-train mga nag-MMA na sila or they're actual fitness enthusiasts. Tapos unang bira ng elbow strike boom! Pagkatama, na-realize nila, ay masakit pala to, hindi ko kaya. Nagki-quit sila. O kaya, yung iba, malakas, matapang. Tapos sasabihan ko, okay, let's do 200 push-ups. Tapos marinig nila yon, bumababa, nalalaglag yung puso nila. Muuwi, nagki-quit. Tapos yung iba naman, sobrang excited nila, sobrang dedicated. Pero, wala namang physical skills. Tapos hindi pa masipag mag-training. So, ang pinaka-requirement talaga namin ay puso. Determination. Hindi ka madali ngumingiwi pag nasasaktan ka, hindi ka susuko sa 200 push-ups, tapos matapang yung puso mo na, nagkamali ka ngayon, sige ulitin mo hanggang matama. Puso ang pinaka-requirement. Pwede niyo po bang i-clear up na yung mga physical na kailangan yung endure po sa pagre-wrestling? Ito I think yung idea na, fake naman yan, hindi naman yung totoo, hindi naman sila nagkakasakitan talaga. I think the best way para patunayan nyo sa sarili nyo, sa mga viewers natin na hindi pa nakakanood ng Pinoy Wrestling, manood kayo ng live sa show, manood kayo, tapos sabihin nyo sa akin kung fake yun. Kasi makikita nyo yung mga banat Makikita nyo na tumatama talaga, bumabanda sa dibdib, sa leeg, sa kung saan ang parte ng katawan. If you watch Pinoy Wrestling live, if you watch Puso Wrestling, Woo, or Dexcon shows, you will see na nagkakatamaan talaga. Nagkakapasaan kami pagkatapos. Pag may binalibag, hindi mo mapipeke ang gravity. So ako, ang height ko ay 5'6". So pag may binato ko, babagsak siya sa height na 5'6". Di mo mapipeke yun kahit na ano pang sabihin mo. So, everything we do is real. It makes contact. It makes impact. When you watch it, you will hear and feel the pain. Ika nga. So, it's not fake. And to prove it to you, come watch our show. Medyo, balik po tayo dyan mamaya. Medyo isa-segue ko lang po kasi pag-usapan lang po natin yung stage name po ninyo. Para po ninyo nakuha yung stage name po ninyo. Ano po yung thought process nung ginagawa po yung character? Okay. So, nung unang panahon, mga siguro 10 years ago or 9-10 years ago, nung napakabata pa lang ng Pinoy Wrestling, kasi Pinoy Wrestling is only 10 years old. Ganun pa lang kaiksi yung karir namin. Pero mga unang 2 o 3 taon ng Pinoy Wrestling, yung mga naunang wrestlers, mga Pinoy sila, mukha silang mga Pinoy, kayumanggi sila pango, pero yung pangalan nila, foreigner. Na hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit napaka-foreign ang pangalan mo? Mukha kang kapitbahay sa Taguig. May mga ganong bagay. So, sabi ko, kung gagawa ko ng pangalan, gusto ko yung pangalan na matunog sa mga Pilipino. So, naisip ko, alam mo yung parang, pag manonood ka ng mga lumang pelikulang pangalan nila, Spanish na pangalan, tapos
pang-uri or adjective. So naisip ko, gawin ko kaya yun. Tapos, isa sa mga paborito kong singer, pangalan niya Fabio Leone. Tapos naisip ko, gusto ko yung Fabio. Okay, kinuha ko yung Fabio. Tapos, ano bang bagay sa Fabio? Makisig, malakas, mga ganun. So, kinuha ko na lang yung makisig. So, Fabio Makisig. And I think it's effective kasi pag narinig mo, mahirap makalimutan, di ba? Umiikot sa utak mo, di ba? So that's my thought process sa aking stage name na Fabio Makisig. So, ang aking costume ay napaka-straightforward. No? Nakasuot ako ng tinatawag na Muay Thai shorts dahil mahilig ako sumipa at dahil mahilig ako sumipa, naka-knee pads at naka-kick pads ako. Tapos, naka-green overall color scheme ako kasi di ko naman talaga paborito ang green. Parang randomly, parang pinili ko lang yun. Tapos, it's stuck na. So, okay. Ayun. Pero if you see my costume, it's very, very functional. Wala ko masyadong epektus. Kasi I think that's me as a wrestler. I'm very, very functional, very practical. Ika nga. So, nire-reflect yun ng gear ko. So, wrestling shoes, kick pads, knee pads, at Muay Thai shorts. So, very basic. But it works kasi pagsuot mo na yun, tapos pagsuot ko na yun, tapos nasa stage na ako, pinapakawalan ko na yung aura ko niyan. So, syempre, cool pa rin. Yung about sa finishers po. Kasi di ba may mga finishers din sila. Paano po yun na-develop? Ang pag-develop ng finisher ay generally related sa dalawang bagay. Sa inherent skill ng trainee. Kasi sa training, makikita ng coach yan. Makikita ko yan, makikita ng mga other coaches na, magaling ka sa skill na to. Sige, practicein mo hanggang mahanap mo yung finisher mo dyan. Yan. So, yung iba magaling sa fireman's carry position, yung nandito. Yun. Tapos yung iba magaling sa powerbomb position. Yung iba magaling sa drop kicks, magaling sa kicks. So, pag nahanap na nila yun, ang lagi namin sinasabi, practice, practice, practice. Tapos, mahanap mo yung pinakaswabe sa pakiramdam, masarap siya gawin, gusto ng tao, yun ang finisher mo. Yun yung unang paraan. Meron ding pangalawang paraan, na yung paraan na nakuha ko sa akin, ay ibibigay ng coach mo or ng senior wrestler yung finisher nila sa'yo, kasi may tiwala sila sa'yo, gusto nila yung performance mo, bibigyan nila sa'yo. So, may bago ka ng finisher. So, ganun yung sa akin. Binigay ni Tajiri yung finisher niya sa akin. So, happy kasi at least, di ba, minana. Sa pagre-wrestling po ba, meron po bang parang acting na involved? Kasi di ba may character po kayong binipil? I think ang isa rin sa mga kailangan maintindihan ng mga tao ay ang mga wrestlers ay mga performers at entertainers din. At tulad ng ibang mga performers at entertainers, mga artista, mga singer, even mga dancer. Pag ikaw nasa harap ng maraming tao, hindi pwede yung basic personality mo lang. Kasi, amin natin, boring tayong lahat na tao. Di ba? Boring tayo. So, pag haharap ka sa isang stage, pag nasa stage, haharap ka sa daang-daang tao, libu-libong tao, kailangan meron kang karakter na pinoproject. At yung karakter na yan, kailangan malapit sa puso mo, konektado sa totoong karakter mo, kasi ang gagawin natin dyan, i-magnify natin, i-exaggerate natin. Bakit? Para madali siya i-acting, madali siya sa'yo. Sa mga performers, sigurado ko ginagawa yan ng lahat ng performers, mga vloggers, mga content creators, mga actors, mga singer. Siyempre, kailangan sobrang laki ng personality mo. At isa yun sa mga proseso namin para mas nakakaaliw yung performance namin. Ang motto nga namin is, take your personality, tapos amp it up to 11. So, akala mo, sapat na yung 100% mo na, I'm performing. Hindi, sagad mo pa. Sagad mo pa. Sabihin na ng iba na baduy ka. Basta panindigan mo, eventually magiging cool ka rin. I think, ang isa sa interesting na overall experience, isa sa pinaka-interesting na overall experience ko bilang pro wrestler ay yung interest ng mga tao sa isang pro wrestler. Nakakatuwa lalo na sa isang Pinoy wrestler. Kasi bago ako naging pro wrestler, hindi ako lumalabas. Lagi lang akong parang nagtitraining lang ako parate. Pero dahil sa pagiging pro wrestler ko, marami na akong na-experience. Napunta na ako sa TV, nagpelikula na ako, na-interview na ako ng mga malalaking station. Mga ganung bagay, parang never ko may experience yan kung normal na tao ako Tapos naiimbitahan ako sa mga special na events. Mga ganung bagay na,
Siyempre, alam ko sa loob-loob ko, simpleng tao pa rin ako. Pero pag naramdaman ko yun, like, uy, parang nakakatuwa naman, no? Pro wrestler nga pala ako. So, isa yun sa mga nakakatuwang overall experience na mararanasan mo, kung trip man ng viewers natin sumali sa mundo namin, or in general, naranasan ng mga Pinoy wrestlers. Tapos yung sa mga negative experience naman, syempre marami rin. Fortunately, nung pagkatapos ng pandemic, yung mga natira sa mundo ng Pinoy wrestling, sila yung mga seryoso. So, baling nangyari, hinawi ng pandemic yung mga nakikiuso lang, nakikikool lang sa mga seryoso talaga. Siguro ang pinakamalalang experience ko, yung gusto nila lumaban sa show, pero hindi sila nagtitraining. Para saan? Anong karapatan mong magpabook? Anong karapatan mong lumaban sa isang show nang hindi ka naman nagtitraining? 'Di ba? Parang napaka-unfair nun kasi kami halos araw-araw kami nasa gym, linggo-linggo kaming nasa ring para mag-practice. Tapos may mga ibang feeling nila magaling sila, gusto nila lumaban. Pero kung titignan mo naman yung performances nila, hindi rin naman ganun kagandahan. Tapos kung ikukumpara mo yung mga wala na ngayon, yung mga performances ng mga pre-pandemic Pinoy wrestlers sa post-pandemic Pinoy wrestlers, makikita mo na ang laki ng difference eh. Kasi yung mga natira, tsaka yung mga bago after nung pandemic, sila yung mga sobrang seryoso na na-appreciate ko rin. So, yun yung mga experience ko. Ika nga, the good and the bad. Hindi naman laging perfecto ang experiences ng mga tao, di ba? So, since napag-usapan po natin kanina na yung mga wrestler po, ano po sila? In a way, performer po sila. So, sabihin na po natin may scripted na laban. Paano po yun? Pwede niyo po ba kaming i-walk through sa parang nagiging choreography ba? Nung ng pagre-wrestling. I think yan ang isa sa kailangan din maintindihan ng fans. People say na, may choreography ang wrestling. Meron kaming mga techniques at mga moves. Parang martial arts lang yan eh. Sabihin natin, boxing, 1-2, diba? Jab, straight. Lahat ng boksingero, alam ang 1-2, alam ang jab, straight. Meron din kami sa wrestling nun. Tie-up wrist lock o tie-up waist lock. Parang yun yung katumbas ng 1-2 sa amin. So, hindi siya as much as choreography na parang sayaw versus para siyang sagutan. Doon mo makikita yung mga magagaling na wrestler eh. Yung mga magagaling sumagot, magagaling gumante. 'Di ba? So, isa sa mga paraan ng mga wrestlers para mapaganda talaga yung show is may gagawin ako sa yung malupit, gantihan mo ako, dapat malupit din yan. Tapos gaganti ako ng mas malupit. Tapos gaganti ako ng mas malupit. Gantihan, pataasan, palakasan ng bigay. Tapos kung mag-enjoy yung crowd, edi parehas tayong panalo. Ayun. So again, it's not as much as a dance versus a sparring na sagutan. Sa ring po sila, parang improv na galawan na po ang nangyayari doon. Ito, I don't want to, hindi naman sa gusto kong patamaan mga improv actors or mga improv performers. I think they're good, but here's an idea. Wrestling is improv with your life. Kasi if one of us makes mistakes, diba? So yes, it is very much like improv. Kaya kailangan ng mga wrestler na mag-training lagi. That's why we treat this as a martial arts. Kasi mga martial artists, kabisado nila mga sequences at combos nila. Diba? Muay Thai, jab, straight, elbow, diba? Kahit na taekwondo, meron yan. Yung pumse nila, yung mga sequences nila. Boxing, syempre meron. Jiu-jitsu, wrestling, freestyle wrestling, meron yung mga laging dinidrill na sequences. Same with pro wrestling. Kaya we always have to train kasi kung hindi namin yun magawa, either papangit performance namin or may injure kami and wag naman sana ayun. Because wrestling is still very much dangerous. Actor, director, athlete. Yun. So isipin mo, no? Ang dami mong kailangan isipin habang sinasaktan ka. Normal sa amin umuwi ng may pasa. Normal sa amin na magkaroon ng nakalimutan ko yung tawag pero pag sinuntok ka over and over sa isang parte gamit ang flat na parte ng katawan, hindi siko o kamao. Pag tumatama sa flat, ang nangyayari, pumuputok yung blood vessel sa loob ng balat. Tapos namumula yung balat mo. Parang essentially nagdudugo ka sa ilalim ng balat mo.
Sa amin, normal yun. After ng show, normal yun. Siguro mga isang linggo, 2 linggo kaming may ganun. Pero yun yung industriya na pinasok namin. Tanggap na namin yun eh. May mga ganun na po ba kayo na yung like extreme conditions po na yung wrestler kailangan isugod sa ospital, gano'n po? One time pa lang, tapos hindi naman siya sobrang lala na sobrang grievous. Nangyari lang pumutok yung kilay dito. Tumama siya sa bone, impacted doon na bone, tapos pumutok. Like, aware siya, gising siya. Pero kasi ang balat natin dito, manipis lang yan eh. Kaya sa boxing, yan yung nilalagyan ng Vaseline, pati sa MMA. Yan. So, pumutok yung ganun. Tapos, kailangan syempre, itakbo namin sa hospital kasi tumutulo na. Meron kaming EMT on-site. Pero, kahit na may EMT on-site naman, kailangan pa rin dalhin sa hospital. So, pinigilan niya yung pagdudugo, dinala namin sa doktor, tapos tinahilang, tapos 2 weeks later, balik na siya ng training. Yun yung pinaka-na-experience namin na worst so far. Kasi yung team ko, mataas na ang athletic level nila. So, bihira na yung mga sobrang laking injury. Siyempre, sprain. Normal yun. O, kasi grappling to nafi-finger yung daliri mo kasi mali yung sugod mo. Normal yun. Kaya ang ginagawa ng iba, tinitape nila yung daliri nila para hindi maganon. Naka-tape. Kasi minsan, pag nag-grab kami, pag may kinukuha kami, syempre gumagalaw din kalaban mo. Minsan nagaganon yung daliri, ang sakit nun. So, ang ginagawa namin, tinitape na lang namin para hindi ma-finger, ika nga. Sanay na talaga kayong mga pro wrestler po sa sakit ng katawan. Yan ang isa sa mga tanong namin sa mga bagong sumasali. Mataas ba ang resistensya mo sa pain, sa sakit? Madali ka ba masaktan? Madali ka ba magpasa? Kasi kailangan talaga mataas ang pain tolerance mo dito eh. Tipong papraktisin mo pa nga lang tumanggap ng balibag, masakit eh. Masakit talaga eh. Pero kung hindi mo papraktisin tumanggap ng balibag, mababali naman katawan mo, mababali likod mo pag sinuplex ka. So, you have to practice how to receive it properly. Kasi lahat, again, ang judo, ang jiu-jitsu, ang freestyle wrestling, nagpa-practice sila ng break fall. Ukemi, o paano tumanggap ng takedown ng tama para safe ka. Siyempre, may ganun din kami. Pero masakit pa rin kasi gravity. So, yan. Pain threshold, isa talaga yun sa requirements namin. May mga po ba kayo? May mga gusto po kayong i-clear up na misconception na nasa isip ng mga tao po? Okay. Well, na-discuss na natin yung issue ng fakeness. Pero ito yung isa pang gustong i-clear up sa mga tao. Especially sa Pinoy wrestling specifically. I think nakikita ng mga tao na, uy, Pinoy wrestler, siguro mayaman yan. Siguro lagi kayo nagsishow. Kailangan maintindihan ng mga tao na Pinoy wrestling is only 10 years old. We only turned 10 years old just this 2024. So 2025 is actually our first year in the new decade of Pinoy wrestling. So, maliit pa lang ang mga shows. Yung gym namin, yung dojo namin where we normally hold shows, 150 people capacity yun. Salamat naman sa Diyos, we normally hit above that. We normally hit 160, 170. Nagsa-standing room, so, thank God. But, hindi pa ito full-time job. Ako, may day job din ako. Lahat ng mga kasama ko may day job din. We are doing our best para lumaki to, sumikat to, para hopefully in the future maging day job to, or hopefully in the future mas madali na yung proseso ng pagiging pro wrestler. So ngayon, limited pa ang shows namin to once or twice a month, pero ako personally, ang goal ko is maging sikat ang Pinoy wrestling na we can go to different cities, different regions, different provincias and have a traveling show. Yun ang pangarap ko. Pero yun nga, para lang i-clear up sa mga fans, Pinoy wrestling is not a big industry yet. That's why we need the help and the support of the fans to make this thing big. So far po, kamusta naman na po yung wrestling community? Napapansin niyo po ba slowly growing na po ba siya? Or? Okay, so nung unang dating namin, nung kakabalik lang namin nung pandemic, nagsishow kami sa dojo namin, sa gym namin. Tapos ang hapdi. Kasi mga audience namin, mantakin mo, 30. Staff ko, yung staff namin, staff ng asawa ko, 50 ka tao na eh. Tapos mas marami pa yung staff ko sa audience. Parang, hapdi, di ba? Pero ngayon, 2022 yun. Pero ngayon,
150 people on the regular sa isang maliit na gym. Maybe pag mababa yung sales ng tickets, kumakagat pa rin ng 120 people sa isang show. 170 max cap kasi hindi na namin kayang taasan yun. Sobrang sardinas na sa loob ng gym pag tinasan pa. So, lumalaki siya every year tumataas yung interest. So, nakakataba ng puso kasi parang na-realize mo na hindi rin pala, hindi para sa wala yung efforts ko. So, nakakatuwa. Lalo na, Diyos ko, parang bangungot ko yun, naalala ko nung 2022 yung 20, 30 tao lang nanonood sa amin. Parang, ayoko maulit yan. Nung pre-pandemic era, bago yung pandemic, Pinoy wrestling industry was very young. Not even like 5 years. Oh yeah, not even like 5 years. Or around 5 to 6 years pa lang siya nun. So, during that time, kasama ako dun kasi pre-pandemic wrestler din ako eh. During that time, wala kaming seniors, wala kaming coach na sobrang sinusunod. So, kami nag-aaway-aaway kami. Laging may discussion sa backstage. Hindi siya yung mga sobrang away na nagpapatayan kami. Mga discussion, mga heated arguments, ganun. At yun nga, at ang reason doon ay dahil wala kaming senior, wala kaming tinitingala, di ba? So, ganun yung issue dati. And I think naging problema yun, naging limiter ng Pinoy wrestling yun sa growth ng pre-pandemic times. Nung nangyari yung pandemic, naging post-pandemic era na, yung mga naiwan, yung mga mahal na mahal talaga namin. Ako, si Jake De Leon, si Nigel San Jose, si Main Max, si Robin Sane. Kami yung naiwan, kami yung mga seryoso talaga na ride or die sa pro wrestling, ika nga. Di ba? Kami yung mga naiwan, tapos parang napag-usapan namin, napag-desisyonan namin na ayaw na namin maulit yung mga pagkakamali namin dati. Kaya this time, itatama na namin. This time, mag-aalay kami ng gabay sa mga bagong wrestler. Tutulungan namin sila. Kaya I think makikita ng mga fans ngayon na iba talaga yung level ng post-pandemic wrestlers. Iba yung level ng mga Patricia Ligaya, Isaiah Valencia, Joey Rosas, Joya, Chelsea, Super P. Ibang level sila kumpara sa mga wrestlers ng dati. So, I'm happy to say na at least it's an improvement. Ayun. So, yun yung mga mapilipit, makabagbag damdamin na gusto ko sigurong ikwento sa ating mga audience. Gaano po kahirap yung training para maging isang wrestler po? Kayo po, as a coach po, paano nyo po tinitrain yung mga... Okay. So, syempre, hindi naman biglaan, di ba? Hindi naman biglaan isang araw, o wrestler ka na, gawin mo lahat to. Hindi. Normally, pag nagsisimula ka, very basic yan. Very basic, mga front roll, mga break fall, mga bump, mga ukemi. Yun lang ipapagawa namin. Hanggang sa magawa mo yun ng safe, parami yung mga techniques na ituturo namin sa'yo. Yun ang technical training. Yun ang tech session. Yun ang skills workshop, skills classes. Pero, napakaliit na parte lang yan ng actual training ng pro wrestler. Ako, kakagaling ko lang sa training kagabi. Pag uwi ko, magti-training na naman ako. Bukas, magti-training na naman ako. Dahil isang bagay na kailangan ng pro wrestler ay conditioning. Sa mga athlete dyan, sa mga atleta dyan, alam nila yung ibig sabihin ng conditioning. Pero sa mga hindi, ang ibig sabihin ng conditioning ay gaano kalakas, ka-flexible, ka-dynamic, o explosive ang katawan mo. So, yun ang physical conditioning. Na ang mga non-athlete, mababa ang conditioning level nila. So, hindi nila kayang tumakbo ng matagal, tumalo ng mataas, pumuhat ng mabigat, o even yung mabilis na galaw. Yun. Bilang pro wrestler, kailangan namin i-train yun. So, araw kami nagtitraining. At normal sa pro wrestler ang 200 push-ups, 200 squats. One time nga, naalala ko nung early 2018, sa pagkakaalala ko, pumunta dito yung isa ko pang master kasi tatlo yung coaches ko eh. Pumunta si Ho Ho Lun, another former WWE wrestler. Pumunta siya dito, checked on my team. Tapos, our team's performance was really bad. So, sabi niya sa akin, okay, Fabio, you and your team do 400 squats. 400 squats kami. After nun, sabi, okay, do 200 more squats. So, 200 squats ulit.
Pagkatapos ano, okay, do 200 jump squats. So, 200 jump squats. By the end of it, nag-800 squats na kami. Siguro mga nagsimula kami, alas 3, mga natapos kami, mga alas 6 na. Mag-aalas 6 na. Tapos di na kami makalakad. Pero show bukas. So that's why conditioning is very important. Ngayon, conditioning is important because a wrestling match is dangerous if you're tired. If you cannot execute a move, you will make a mistake. If you make a mistake, injuries happen. That's why kailangan malakas yung cardio, malakas yung gasolina. Hindi ka hinahapo, hindi ka hinihika, hindi ka nawawala ng hininga, ganun. Kailangan din malakas ka kasi syempre balibagan to, nakikita mo binabato namin isa't isa. Kailangan din mataas ang talon mo, lalo na kung high flyer ka, kasi syempre tatalon ka. So, that's why we have to train in condition. So, to a lot of wrestling fans na sinasabi, gusto maging pro wrestler, the greatest difficulty of being a pro wrestler is the conditioning. And because that happens every day. Every day. So, but that's the life. Paano po kayo nagpe-prepare po sa bawat laban? Physically, tsaka mentally? Ooh, that's a good one. Okay. So, actually, pag may laban ako, especially if it's a really big show, because sometimes may mga maliliit na show kami, ayun, parang, di naman sa hindi magseryoso, pero kailangan hindi ako sobrang on point, ganon. Pero if it's a really big show, what I do is, I control my diet weeks before the show, para lang mas putok yung balikat, mas kita yung dibdib, ganon. Tapos, I eat better. Kasi sa mga regular na araw, kailangan marami yung kinakain para naka-calorie surplus ako. Naka-calorie surplus ako lagi. Kasi mataas yung calorie consumption nito, mabilis kami gumaan, mabilis makabawas ng weight ang wrestling. Hindi ako pwedeng sobrang gaan. Kasi pag magaan ka sa wrestling, mas madali kayo balibag. Pag mas madali kayo balibag, mas madali ka masaktan. So ako, I want to be heavier, nagpapabigat ako. Pero during shows, kinokontrol ko yung diet ko para hindi ako sobrang bigat. Kasi kailangan ko pa rin tumalon. Ayun. Tapos another one, I train specifically the moves that I want to do. And in my case, mahilig ako sa striking, mahilig ako sa mga flying kicks, ganun. So, leading up to the show, inuulit ko lang yun. Do it at least 100 times. Para lang sure ka na kaya mong gawin at maganda yung form niya pag ginawa mo. Sa mga tinitrain niyo po, paano niyo po sila piniprepare? Same lang din po ba o may difference? Okay. So actually, very similar kung paano ko ginagawa sa sarili ko. Pero ano yan kasi, when I train my wrestlers, I always like to build up to a skill. So, meron ako ituturo sa kanila na basic version. Sa isang buwan, ititrain ko yan, paangat ng paangat yung difficulty, paangat ng paangat yung variation. Tapos tinitignan ko kung ano yung kaya nila, kung ano yung pinaka-confident sila, pinaka-comfortable sila. Tapos, days leading up to the show, tinatanggal ko na yung mga hindi nila kaya. Nagsistick ako dun sa kaya nila kasi alam kong safely nila magagawa, beautifully nila may execute. So, leading up to a show, kinakausap ko yung mga trainee ko, at sinasabi ko, okay, sige, let's focus on this skill. I want to see you do this sa show because this skill looks good. This skill looks good. This skill looks great. So, instead of saying, sige, ibanat mo lang yan. Sige, ibira mo lang. Tapos dasal ka na lang na maganda yung kakalabasan. I don't like that. Ako, may pagka-perfectionist ako eh. So, sa akin, mas okay na 5 lang ang moves mo pero lahat maganda kesa sa 20 ang moves mo pero lahat pangit. So if you watch Pinoy wrestling shows, it's very reflective of that. You will see beautiful jumping, flying crossbodies, hurricane ranas, mga magaganda because I am very particular with execution. So, ano po yung masasabi niyo pong pinaka-challenging na part po sa pagiging isang wrestler at isang coach po? As a coach, ang isa sa pinaka-challenging na part ay ituro kung paano ang backwards break fall. Or magpapatihulog. Kasi parang ito kayo. Nakaupo kayo, di ba? Hindi ko sure. Kunwari nakaupo kayo. Kung kayo nakaupo at higa lang kayo dyan, syempre nakakatakot yan, delikado yan. Pero bilang pro wrestler, kailangan hindi ka takot dyan. Kasi kailangan mo matutunan yan kasi ibabalibag ka eh. So, yung learning curve, ang tawag namin sa move na yun ay bump.
yung learning curve para ituro ang safe at na proper na bump, normally pag wala silang athletic background, naabot ng 6 na buwan. 6 na buwan. Pag marunong sila, kaya 1 buwan. Or even 3 weeks at most. Pag may background na sa judo or freestyle wrestling, kaya yan 1 linggo. Pero for those na walang sports background, inaabot ng 6 months. Tapos doon ako nahihirapan kasi parang napapareact yung katawan nila Hindi makontrol ng utak nila yung katawan nila because we're dealing about fear and instinct na. Di ba, hindi naman natin instinct na magpatihulog pa ganun But, we have to learn that. So, ano nangyayari? Nagpapatihulog, namamali yung technique nila, may danger na masaktan sila. So, syempre, hindi ko naman pwedeng pagalitan ng malala yun kasi that's their instinct So, kailangan maging patient ka, kailangan maintindihan, matutunan nila. So, yun ang isa sa pinakahirap. Pero in general, as a coach, ang pinakamahirap na kailangan mong itackle talaga yung fear, yung takot ng mga trainees mo kasi nakakatakot naman talaga mabalibag, nakakatakot masaktan. So, kailangan mong ituro sa kanila na kaya nila yon. Na if they condition every day, yung katawan nila, magiging strong enough to withstand, even the most powerful pro wrestling attacks. So, fear really is my biggest hurdle. May unique way po ba kayo ng pagtitrain sa mga wrestlers po? I think, sa experience ko, I haven't experienced this with my coaches kasi they're very straightforward. I haven't seen this with my other, co-coaches, both in wrestling and in other industries. Ganun. Pero I like to teach the fundamentals in a way na pag meron silang advanced moves na matututunan, sasabihin ko, okay, do this basic move, dagdagan mo lang to. So, I always, kasi OA ako sa fundamentals. I am very, very strict na kailangan kaya mo yung basics na yan. Kung hindi mo kaya yung basics, hindi ka gagraduate sa akin. So, pag kaya na nila yung basics, sinasabi ko, okay, sige, do this basic move, italon mo lang. Dagdagan mo lang ng ikot. Dagdagan mo lang ng epectus. So, that's how I teach. Kasi lahat ng difficult moves, lahat ng advanced moves, they all come from the basic moves anyway. So, sinasabi ko, dagdagan mo ng talon, dagdagan mo ng ikot. Tapos, hindi nila na-realize na dahil sobrang linis ng basic moves nila, kaya na pala nila yung advanced moves. Tapos, minsan nagugulat na lang sa, hala coach, kaya ko na pala to. Hindi ko na-realize. Sabi ko, well, matagal na natin pinapractice yung basics, so, kinaya na. So, that's I think, I'm not saying na unique ako dun pero compared to my other co-coaches, I think that's something that I do uniquely here. Ayun. So, normally, pag merong intense na laban, lalo na mga main event matches, ang technique dyan ay mahabang tulog at maraming protina. So, normally, after a really big, really tiring show, we sleep long. Like, itulog mo yung pagod. Tapos, when we wake up, kain ng protina. This is from Japanese wrestling culture, pero yung iba sa amin, nagluluto kami ng hot pot na maraming tokwa. Yun. So, sabaw tsaka tokwa. Yun ang isa sa traditional wrestling food. So, ayun. Ako, laging yun yung kinakain ko. Halos araw-araw yun yung pagkain ko. Yung iba kong mga trainees, ganun din. Ang ginagawa nila the day after, kumakain sila ng samgyup. Yun. Kasi the body needs protein to recover. So, that's what we do. For injuries normally, pagkatapos ng either bisita sa doktor o yung mga nagmamatapang, hindi nagpapadoktor, sine-self-assess lang, ang ginagawa nila is ina-isolate nila. Parang ako, 2 weeks ago, I hurt my knee sa sparring. So, I said, okay, I have a match this week. What am I gonna do? So, I binded my knee, binawasan ko yung squats ko. Pero nagsa-squats pa rin ako for active recovery. Pero hindi yung mga 200, siguro mga 50 squats lang. So, I binded my knee. Tapos, lagi ko siyang sinestretch. Lagi ko siyang pinupunasan ng ointment. I healed enough. So, ayun. So, when we get injured, kailangan lang dyan talaga is, again, proper diet, kumonsulta ka sa doktor, tapos yung recovery. Recovery normally is stretching or physical therapy, or even putting ointments para lang mawala yung sakit. So, those are the things that we do to recover. Ano po yung masasabi po ninyo? Pinaka-highlight ng iyong career as a wrestler and a coach? As a wrestler, para sa akin kasi at this point, my wrestling career is almost secondary
to my coaching and business career in Pinoy wrestling, right? A lot of the fans know that I help a lot with the business side and the coaching side, but I also still wrestle. But it has come to a point na secondary na yung wrestling ko, so wala ako sobrang maisip. But I think the best moment is maybe when I won the main championship in 2022, in December 2022. I guess that's one. I guess another is being acknowledged by Tajiri. Nung sinabi sa akin ni Tajiri na, Fabio, you are a good wrestler. Please keep wrestling. You know, and I will, wait for you in Japan. He told me that, so I think it's a big moment for me. But as a coach, I think I have, mas marami ako naalalang, like, favorite or greatest moments ko as a coach. One is every time na merong foreign wrestler, na senior foreign wrestler, big deal sa amin yun kasi normally they come here to teach. So when senior foreign wrestlers come here, and then they see na ang ganda ng basics ng team, lahat ng nasa team malakas, tapos they ask, oh, who's your coach? And they say, oh, Fabio, Coach Fabio is our coach. And then they say, oh, your team is really strong. Your team is very athletic. When I hear that, syempre nakakataba ng puso. Diba? I remember Tajiri came back in 2023 and he did not tell me actually. He wrote it down and then he said, Fabio Makisig is a good coach because his trainees show basic and good wrestling. So this means that he is teaching the correct wrestling techniques. So he wrote about that. Tapos ako, that's like, it feels good sa akin, right? It feels good. Kasi as a coach, bihira naman mo compliment yung trabaho ko eh. So mga ganyang bagay, syempre tuwang-tuwa ako. Yan. But I guess in recent times, the greatest moment ko as a coach in recent times is the main event of Puso Wrestling Heart to Heart. I think it's available on YouTube, so find it on YouTube. It's Joya versus Chelsea Marie, to which I say, yun ang pinakamagandang Pinay wrestling match in history. When that match happened, everybody in the gym was going crazy. Sobrang ingay. Yung mga tao sa labas na dumadaan sa gym namin, sumisilip na sa bintana kasi sobrang exciting. I was watching that match, and both Joya and Chelsea are my trainees. 2019 pa lang, tinetraining ko na sila. So para sa akin, to see them do a performance na sabihin natin like locally, sabihin natin na Jake De Leon level, Fabio Makisig level, Robin Sane level, nakikita ko na ganun yung performance nila. Sobrang feeling ko all my hard work is paying off. So I want people to watch that match. It's a really great match. I think that's the best moment of my coaching career so far. Ano pong mapapayo niyo po sa mga tao na gustong pasukin po itong mundo ng wrestling? I think kung gusto niyong pasukin ang mundo ng wrestling, kailangan niyong maintindihan na hindi hobby, hindi lang basta-basta hobby ang pinapasok niyo. As much as dapat, as much as okay lang siguro na hobby to. Pero lifestyle kasi siya eh. Yung lifestyle mo kailangan mag-adjust para fully mo ma-enjoy yung wrestling. Yung lifestyle na yun, kung kung mahilig ka sa junk food, kung hindi ka mahilig kumain ng tama, ayun, kailangan mo ayusin yun. Kung hindi ka mahilig mag-workout, wala na, kailangan mo mag-workout, required yan. Ayun, so if you join pro wrestling, I am here, I am Coach Fabio, and I will do my best to help you as well as my other coaches. We will help you. We will do you right in the same way na we did not experience. So, mas malambing kami ngayon. Mas madali kami mang spoil ngayon. But it's a lifestyle change. Na if you can't afford a lifestyle change, maybe fix your life muna, tapos usap ulit tayo. Nakikita niyo pa po ba yung sarili niyo sa mundo ng wrestling sa mga susunod na taon? Before kung tinanong mo ako dyan, mga few years ago, like kung sasabihin na siguro in the next few years na lang. Pero ngayon, seeing how big Pinoy wrestling is becoming, seeing the potential of Pinoy wrestling, frankly, I want to keep doing this for as long as I can. Napamahal na ako sa mga tao dito eh. Napamahal na ako sa industriya.
So, I want to do this for as long as I can. God willing naman, ano? Sana wala namang mangyaring masama sa akin. Ayun. Ako, gusto kong magpasalamat, no, ng sobrang dami sa fans ng wrestling. Kasi the Pinoy wrestling fans are the most generous, kind, and loving fans a performer can ever have. Ako nga, na halos 6 months akong hindi nakapag-wrestling kasi na-injure ako. Pagbalik ko, sobrang excited ng mga tao. So, syempre, nakataba ng puso na inabangan talaga nila yung pagbabalik ko. So, parang, wow, thank you for that. And every time we do fundraisers, every time we do something, they're always there to support. They're always there to support. So, I want to tell the Pinoy wrestling fans, thank you. Please keep supporting us kasi 100% sure, mas lalaki tayo, everything will be better in the future. You know, more wrestling shows, better wrestling performances. And I think to the first-timers, no, na hindi pa alam ang mundo ng Pinoy wrestling, give us a look. I am pretty sure na meron kaming something na mag-e-enjoy ka or may in love ka. May kasabihan nga kami, isang show lang, may in love ka. So, watch one show, ganun. Another interesting thing sa Pinoy wrestling ay ang idea ng Pinay wrestling. Hindi alam ng karamihan, ano, pero Pilipinas ang may pinakamaraming female wrestlers in Southeast Asia. So, syempre, Japan, marami talagang babaeng wrestler dyan. Pero in Southeast Asia, tayo ang may pinakamaraming female wrestlers. So, with that, ang aking partner, ang aking asawa, na si Mira, siya ang production manager ng Puso Wrestling. Siya yung nagpapatakbo ng shows, ganun. She felt the initiative to start a project, Babaylan Pinay Wrestling. So that is their effort to solidifying women's wrestling in the Philippines, Pinay Wrestling. So isa yun sa mga pinaka-excited ako. Kasi through the years, dumadami yung mga babae kong trainees at gusto ko lang sabihan, na mas matapang sila. Kasi sila, makikita mo yung takot sa mata, makikita mo yung takot sa mata pag may tinuturo ako. Pero hindi sila sumusuko. Pero hindi nila sinasabing, hindi ko yata kaya, coach. Hindi ko pa narinig yung mga babae na sinabihan ako ng ganun. Yung mga lalaki, 50% of them sinabihan ako ng ganun at one point. But the girls, oh my God, sila yung, hindi, coach, kakayanin. To the point na sinasabi ko na sa kanila, hindi, tama na, magpahinga ka muna. So, ayun. So, I'm excited to see kung anong gagawin nila sa Babaylan. So, I think that's one of the greatest news for the next year, for this year. Ayun. Mga kaibigan, malapit na tayong umabot sa 100,000 subscribers. Kaya't wag na wag niyong kakalimutan mag-comment, like at i-share ang aming mga video.